Sa bahay ni Mang Rogelio, pinakita niya ang permit na kinukuha nila para mangolekta at maibiyahe ang mga bungkawi at buho mula kagubatan. May pirma po ba kayo dyan? Eh, ewan, may pirma ba ako boss dito? Ala naman yata. Baka sa dulo. Nasa dulo yung pirma mo. Yung sa kopya ko meron. Ito pa pala yung pangalan ko. Ano nakalagay? Rogelio Villaramo. National Power Corporation Watershed Management Department Harvesting Permit. Ito yun. Pahintulot na mangolekta at magbiyahe ng minor na produktong gubat. Kulang bilang. Ito po yung bilang pinagkalooban ng kadusma ay dapat kolektahin. Anihin lamang ang mga naturang produktong gubat na tinuran sa pahintulot na ito at hindi maaaring sumobra sa ipinagkaloob na tamang sukat bilang o dami. Si Mang Rogelio ang pangulo ng samahan ng mga katutubo dito sa Angat. Madalas daw iniinsulto ang mga dumagat na tamad at mangmang. Pero gustong patunayan ni Mang Rogelio na kaya nilang umunlad at matuto. At bagaman po at ako hindi nga nakapag-aral, pero sa pagmamalasakit ko din po sa kapakanan namin ng mga katutubo, pumayag na lang ako kahit para akong tutang walang mata na hindi ko alam kung saan pupunta, ay pumayag na ako sa pamamagitan ng kahilingan ng aking buong tribu para lang ikako na hindi naman tayo para tayong mga hindi totoong tao. Ang isang katutubo po ay hindi masyadong mabilis mag-isip patungkol sa pamamaraan kung paano siya makakalagpas dun sa mga problema. Ang sa akin lang ho doon ay maturuan at maipamulat doon sa mga katutubo yung talagang mamulat sila, hindi na yung kasi hindi naman po pwede sa tao yung kung ano yung sistema nung ipanganak ka ay hanggang sa tumanda kay ganun pa rin yung sistema, hindi naman po pwede. Kinakailangan na ibig sabihin na matuto sila, makapag-aral. Ang mga katutubo sa Angat, naghahabol sa isang mundong mabilis na nagbabago. Minamaliit ng iba dahil sa sinasabing sinaunang paraan ng pamumuhay. Ang hindi nakikita ng iba, ang ginhawang nararanasan ng marami sa lungsod, bunga ng sakripisyo ng mga dumagat. Itinayo ang Angat Dam noong dekada 60 para suplayan ng tubig ang lumalaking populasyon ng Metro Manila. Dito rin nanggagaling ang patubig para sa mga sakahan sa karatig probinsya. At kuryente para sa milyong-milyong kabahayan. Naalala ko po noon ay, kasi ako po ay 12 anyos lang ang edad ko po noon, nung panahon na yun, nung ito ay dinidevelop ng National Power, ng MPC. Na noon po kasi dito ay puro lang kaming mga katutubo ang namumuhay dito sa sakop ng Angat Watershed na ito. Wala pang tubig, wala pang ganyan na lumubog yung aming mga pamayanan. Bali, ito po mga punong ito yung mga dati pang pinutol nung binuo yung watershed. Yan pa po. Oh. Tapos, ano pong ginawa nila para linisin yung... Kaya ginawa po nila ay sinunog nila unti-unti, sinunog. Noong lumipas po ang mga 6 na buwan, tuyo na yung mga pinutol na mga puno, mga buho, kung ano-anong mga sukal, sinunog nila. Nung lumipas ang 6 na buwan, unti-unti na pong ipinalaki yung tubig. Sa pagtaas ng tubig, nalubog ang mga pamayanan, kabuhayan at sagradong lugar ng mga dumagat. Ay talaga pong nalulungkot din kami kasi yun nga pong aming mga matatandang libingan, matatandang pamayanan ay siyempre nakita namin na talagang tubig ang nagpalubog. Sa ikinalungkot nga po ng aming mga matatanda na yung mga ninuno namin doon nakalibing ay linamon ng tubig na iyan na walang abog-abog na hindi naman namin sa ayaw namin sa gusto, talagang lumubog siya dahil kasi ay ito nga project ng gobyerno, hindi naman namin pwedeng pigilin dahil masigit na nakararaming tao daw yung nangangailangan. Eh di
Yun po, sumunod na lang kami kahit labag sa kalooban namin. Ang mahalaga, makatulong kami doon sa kapwa namin, nabubuhay pa rin sa kasalukuyan. Mahirap isipin ang buhay sa Kamaynilaan kung hindi itinayo ang Angat Dam noong dekada 60. Pero ang sakripisyo, mga kababayan nating dumagat ang pumasan. Hindi na maibabalik ang dating buhay ng mga katutubo sa Angat. Ngunit marami pang magagawa para iangat ang kalidad ng kanilang buhay dito. Paliwanag ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, bilang bahagi ng kanilang ancestral domain, ang mga dumagat ang pangunahing may karapatan sa mga biyaya ng lupang ito. Ang mga katutubo ay sila naman ay malaya namang nakakagala dito. At sila po naman ay hindi pinagbabawalan na pumasok at lumabas dito sa kanilang pamayanan. At sila ay binibigyan din talaga ng karapatan na sila ay makapangisda, sila ay makapanguha ng mga produkto ng gubat ng MPC. Pero sila po ay katulad din ng ibang mga hindi katutubo, yung pagkuha ng mga produkto na ito ay sila po ay sumusunod din dun sa mga batas na pinaiiral. May regulation po. May regulation po, oho. Siguro po, i-reconcile lang natin yung fact na mayaman po itong lugar na ito, kitang-kita naman natin. Pero yung buhay po ng mga IPs na nananatiling payak na payak, sa isang banda nga sabihin natin na mahirap yung kanilang buhay. Paano po natin i-reconcile yung ganong contradiction na meron silang mayamang lupain pero hindi po sila umaasenso masyado? Alam po naman kasi natin, kahit nga sila ay ang may-ari at dapat makinabang, halimbawa, nung kanilang isda na nandito, hindi naman nila ito mailalabas ng hindi sila gagamit talaga ng pera. So, kung makakakuha man sila ng produkto, karaniwan ay pang sariling konsumo lang nila. Kaya dahil sa ganung puntong kakulangan ng pera, mayroong mga middleman o mga traders na pumapasok na sila po yung, dahil sila yung mayroong puhunan, doon sila nagkuha ng kanilang produkto, umaasa. Meron po bang nakukuhang kumbaga, parang rental fee, no? Or support yung mga katutubo batay doon sa nakukuhang ganansya doon sa dam? Ang ancestral domain ay hindi po natukoy noon na isang host community. Kaya siya ay walang direktang kaparte doon sa mga kinikita ng pamahalaan na pupunta sa ganitong facility. At ipinagpapalagay nila na doon sa kaparte ng barangay, doon sila makakakuha bilang kaparte nila. Ano po tingin niyo doon? Dapat ba magbago yan? Dapat, sir. Kasi dahil sila ang may-ari, sila dapat ang kauna-unahang mabigyan ng ganon. Sa kabila ng malaking ganansyang nakukuha sa pagpapatakbo ng dam, napakabagal ng pag-unlad ng buhay ng mga katutubo. Kaya hindi rin masisi sila Niger sa sentimentong baliwala ang kanilang sakripisyo. Bali kayo, ang sinasabi nila yung mga katutubo, merong mga karapatan dun sa lupa kung saan sila lumaki kasi mga ninuno nyo pa yung nakatira doon ng mahabang panahon. Marami pong nagsasabi na talagang yung Puraway talagang may karapatan daw po kami dito. Pero hindi naman po siguro yun, totoo. Bakit? Dahil kung kami makarapatan dito, mayaman na kami. Kung pwede magsalita dyan. Tatang, ano po bang problema natin sa inuman niya? Palibhasa'y hindi nakapag-aral ang maraming katutubo dito. Nakasaad naman. Aminado sila Tatay Rogelio
na nahuhuli sila pagdating sa kaalaman sa pera at negosyo. Ang pangarap lang natin, mabuhay ang ating mga anak, mga pamilya natin ay masagana sa 3 beses sa isang araw na pagkain. Yun lang. Pero handa raw silang matuto. Yun nga po na kung mayroon nga lang po kaming matutuklas na talagang tutulong sa amin at maawa na magbigay ng kumbaga ay panimula na gagamitin naming pinakipuhunan po sa aming samahan, ay mas maganda po siguro at bibiyahe kami ng mga produkto namin dun sa mga tamang presyong bintahan. Sila po ay, sa tingin ko, ay kailangan talaga nilang palakasin. Yan ang kailangan. Paano po natin Mag-seminar gagawin po yun? sila sa lahat yung paghawak ng, unang-una yung pag-manage ng kanilang samahan. Ikalawa, kung papaano po nila i-manage yung pera. Kasi may perang pumapasok. Sino po dapat gumawa nun? Yung ganong klaseng pagpapalakas ng kanilang ranggo? Yung kanilang... Pagtutulungan po kasi dapat namin para po sila ay makamit nila yung medyo tumataas na level ng kamuwangan tungkol sa pagpapalakad ng organisasyon. Maliwanag ang benepisyo ng Angat Dam sa milyong-milyong Pilipino. Ngunit hindi din pwedeng magbulag-bulagan sa epekto nito. Lalo sa mga kababayan nating katutubo. Ngayong pinag-uusapan uli ang pagpapatayo ng mga bago at dambuhalang dam, ano nga ba ang natutunan natin sa karanasan ng Angat? Meron bang ibang mga solusyon na mas makatarungan para sa lahat? Pasuna ang debate tungkol sa pagpapatayo ng Angat Dam. Pero hindi pa rin tapos ang responsibilidad ng mga nakikinabang dito. Hindi man direktang makatutulong sa mga dumagat, obligasyon nating pahalagahan ang tubig at kuryenteng dumadaloy sa ating mga tahanan. Huwag itong aksayahin, hindi lamang para sa kalikasan, ngunit bilang tanda ng paggalang sa sakripisyo ng mga katutubo. Hiram lang natin ang lupang ito. Magandang gabi. Ako si Ato Maraulio. At ito ang Eyewitness.